Dahil wala namang nirelease na budget ang DTI para sa bagong taon, heto na po ang aming selebrasyon. 2 days bago magbagong taon, nag-marinate na ako agad ng karni. Ito yung karni ng baka na mayroong ribs na kasama. Di ko lang alam kung ano tawag sa ganitong part ng baka eh. Dapat daw kasi na may handang ribs kapag bagong taon kasi nga hinugot sa tadyang ni Adan si Eva, 'di ba, nung nilikha siya. Kaya sumisimbolo ito ng bagong panimula. Ganon. Bale, nilagyan ko lang naman yan ng bawang, asin, paminta, pinigaan ko ng calamansi, konting toyo, patis, at nakalimutan ko lagyan ng liquid seasoning, pero okay na yan. Tinakpan ko lang ng cling wrap na hindi na stretch kasi hindi ko mahanap yung takip nito. Hindi kasi sa amin ang lagayan na yan. Saka ko na ipinasok sa ref. On the same day edit, nagtakal na ako ng 12 gatang na bagong pakiskis na malagkit. Yes, naubos na yung nakaraan guys. Ang bilis no. Isang sako din yun ha, kung naalala nyo. Antako man kasi nila ng kakanin dito sa amin, Diyos ko. Para gawing bibingkang latik ulit. Bali 3 tuon ang gagawin kong bibingka ngayon gamit ang electric oven, hindi yung tradisyonal, baka abutin ako ng 5 araw. Pero hindi ko na masyadong idinitalye yung pagbablog ko nito kasi na-vlog ko naman na. Baka sabihin pa paulit-ulit yung niluluto ko. Ang ending, kasalanan ko na naman. Hindi pwedeng pagsabayin yung dalawa sa oven namin, kaya yung unang salang muna ang inuna ko. Luto na agad yung unang salang. O akala mo ang bilis lang no? Pero kung papansinin mo, bukas na yung ilaw namin sa kusina. Ibig sabihin, gabi na naluto yung unang salang pa lang. Sunod naman na naisasalang ko ngayon ay ang second batch of housemates. Pero syempre, hanggang dito na lang yung ipapakita ko sa inyo. Ikakat ko na dahil puno na yung memory ng phone ko. Kinabukasan, ayan, luto na lahat ang 3 salang na bibingkan latik. Hulaan nyo kung anong oras ako natapos kagabi. Nakatulog pa ba ako? Bale, itong ini-slice ko na unang tuon ay ibibigay ko doon sa aatinan ko na kasal. Sa may barangay Inuman, Pusorobio, Pangasinan. Kay Ryan, workmate ko sa Saudi noon. Itong pangalawang salang naman ay hinati ko sa 2 dahil ibibigay ko sa 2 ding kaibigan ko, kina Kuya Dasher at kay Chan Chan na nag-request din nito. Ginupit ko lang yung sa may gilid-gilid para magkasya dito sa baunan. Ako na lang kakain nito mamaya para may butang naman ako. At syempre yung bilog, yan ang ihahanda naman namin sa bagong taon. On the same day edit, a day before the bagong taon, gumawa naman kami ng Alexander Graham Bell in peach mango flavor ng kapatid ko. Pero separate vlog ko na lang ito. Baka kasi abutin ng 3 hours itong vlog natin. Para ka lang tuloy nanood ng Avatar Fire and Ash, sinasabi ko sa iyo. At heto na, ang mismong besperas ng bagong taon, kung saan na-stress talaga ako ng bongga sa pamamalengke, hindi lang dahil sa sobrang daming tao, kundi sa pakamahal na mga bilihin, Diyos ko. Lalo na sa mga isda at seafood guys, grabe, nag-times 2 yung presyo talaga. Alam mo yung parang ayaw mo na lang maghanda, itutulog mo na lang sa bagong taon, gano'n. Buti na lang talaga namalengke na ako ng mga seafoods 2 days before. Bali yung tilapia at bangus na lang ang pinamalengke ko ngayon. Kaso ang bangus umabot sa 300 to 350 per kilo. Depende sa klase, kung malalaki, Diyos ko, abot pa nga yata sa 400 eh. Yung tahong na nabili ko 100 isang kilo, 200 na ngayon. Yung alimango na nabili ko 800 isang kilo, balak ko pa sanang dagdagan, kaso nung tinanong ko yung presyo, 1.2 na. So nakikita nyo naman dyan, kanina pa na naggalip-galip na ako ng kamatis, nagtadtad ng loya, bawang, at laso na. Ito yung native na sibuyas, na mas mabango at mas malasa. Masarap pang palaman sa anyhow. Yes, puro anyhow po ang ihahanda ko ngayon. Di na ako magloloto ng ibang pautahe. Tinimplahan ko lang yan ng liquid seasoning, asin, at paminta. Tapos ko nang gawin ang palaman sa mga iihawin, kaya ilalabas ko na sila isa-isa. 8 perasong tilapia Alonso Wurzbach. Dapat 8 kasi pataas yun. Swerte. 6 na pirasong malalaking poset. Bakit 6? Kasi mahal. Kulang na sa budget. Gusto ko pa sanang dagdagan kaso nagtaas man ng presyo nung 31. Maganda rin maghanda ng tuna kasi from the word tuna, ibig sabihin tunay, genuine, authentic. Walang kaplastikan. Ganon. 4 na pirasong bangus. 4 lang din kasi ang mahal. Kulay silver ang bangus, kaya swerte dahil magsisilbi ang silver lining where negativity could not grow and foster. And children will have a smile on their faces. Thank you. And lastly, ang marinated na ribs na
hinugot sa tadyang. Pinurapuran ko lang pala yung mga tilapia ng asin, di ko pinalamanan kasi parang hindi ko bet na may palaman ang tilapia. Ganon din dito sa tuna, pinurapuran ko lang din ng asin. Dito ko naman na ginamit yung ginawa kong pampalaman sa pusit na nahirapan akong ipasok, nanggigil ako. Maganda rin ang pusit na handa pang New Year kasi nga 'di ba kapag hinuli ito, bumubuga ng tinta. Defense mechanism niya ba ganon? Panlaban niya sa mga kaaway. So ibig sabihin, magiging palaban ka din sa hamon ng buhay. O disclaimer lang ha, itong mga explanation ko sa handa namin, sariling interpretation ko lang naman ito para ma-justify silang lahat. Parang sa manok, laging sinasabi bawal daw ihanda sa New Year kasi isang kahig isang tuka. Pero kung sakaling nakapaghanda kami ng manok ngayon, syempre sasabihin ko, maganda ang manok sa New Year dahil maagang tumitilaok. Tuwing madaling araw, mas nauuna pa sa alarm clock. Kaya kapag naghanda ka ng manok, magiging maagap ka at masipag sa pagharap ng bagong umaga. Anday! Thank you! Ganon! Nagigigil ako sa inyo. Ang dami-dami yung pamahiin sa handa. Habang nag-aayos na ng banderitas ang mga pinsan ko, sisimulan na rin naming mag-ihaw para mapausukan sila. Oy, kompleto na yung nabili kong banderitas ngayon, hindi na kinulang, madami na silang stocks ba? Swerte rin daw ang pag-iihaw tuwing bagong taon kasi ibig sabihin nun, nagbabaga, nag-iinit ang pagsalubong mo. Pero hindi lang naman yan ang dahilan ko kung bakit ihaw-ihaw yung handa namin. Ina-affiliate ko rin kasi itong ihawan na nabili ko sa online. Sobrang ganda naman kasi talaga guys. Very satisfied talaga ako nung dumating ito. Medyo pricey nga lang pero kung kaya nyo naman, afford nyo, i-push nyo na. Sobrang ganda talaga. Tas ang dami kong naiisip na gawin dito. Na-excite talaga ako na makapag-ihaw-ihaw kami sa bukid, ganyan. Ilagay ko na lang yung link sa comment section ha, baka magustuhan ninyo. Pagkatapos naming mag-ihaw-ihaw, nagluto din ako ng tom yum seafood soup. Pang sabaw-sabaw lang ba kasi nga puro inihaw yung ulam namin, 'di ba? And then alas 9 ng gabi, dinisplay na namin lahat sa lamesa. Bukod sa sausawan ng inihaw, nagkorkor din ako ng mangga na may bagoong, sili at lasuna kasi sakto nakapag-ihaw din pala kami ng talyong. Perfect to be, nagutom na tuloy ako. At hayan na po ang lahat ng mga handa namin ngayong New Year. Kinorkor na mangga, inihaw na talyong, inihaw na tuna, tilapia, bangus beef, ribs na hinugot sa tadyang, faucet na hindi tumutulo, canton, dala ng mga pinsan ko, macaroni sayad, poto kutsinta, soman gawa ni lola ko, tekoy, bibingkan latek, magandang may malagkit sa bagong taon, pian malet so panaarwaan kwanda. Pero parang hindi man totoo ah. Cassava cake, dala ni auntie ko, at bibingkan tapong na hindi man naglitrato, dala din ng isa pang auntie ko. Dito ko pala pinatong yung tom yum seafood soup sa may ihawan para hindi man lumamig agad. Ayoko nang maghanda ng mga prutas-prutas kahit bumili yung nanay ko kasi paulit-ulit na tradisyon be yung prutas sa bagong taon na dapat makumpleto mo daw yung 12 ba o 13, taon-taon na lang, paulit-ulit. So ang mangyayari sa buhay natin, paulit-ulit na lang din, walang pagbabago. Kaya nga New Year kasi new, bago. Kailangan may bago. Try something new para may pagbabago sa buhay mo. At ayan na nga, muntikan na naming makalimutang i-display si Alexander Graham Bell. Kung di pa naalala ng kapatid ko ha, buti nga hindi pa kami nag-start mag-picture taking. Bago tuloy ang mag-umpisa ang aming New Year's party, picture taking muna bawat pamilya para man may remembrance ang bawat isa. And then group picture na naka-timer para mapasama ako. Nakakapagod ba maghabol ng 10 seconds? Diyos ko. God is good, God is great. Thank you, God, for our food. Salamat, Lord God, sa buhay namin. Salamat sa kalakasan, Panginoon. And we pray, Father God, na patuloy na kami ingatan mo, Panginoon, for this 2026, Lord God. Lord, sa aming pagsasalusaluhan, sa ito, dalangin po namin na ito'y linisin mo, Panginoong Diyos, at magsilbing kalakasan. Ito, Panginoon, ang aming pisikal na pangangatawan. Maraming salamat, Panginoon. Pinupunihan ka namin, dinadakila, sinasamba, niluluwalhati sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. After ng prayer, kainan muna bago magpa-games. Nang sa gayon ay busog sila at hindi makakilos ng maayos. Inuna na talaga namin kumain bago pa magputukan kasi gutom na talaga ako guys. Hindi na nga yata ako nakapag-lunch nito kasi sa sobrang daming ginagawa. Naunang naubos yung pusit at yung talong na may kinorkor na mangga. Nagpalaro pala ako nitong garter-garteran kung saan napaka-competitive ng mga players.
Na-upload ko na yung full video nito. Pati itong isang pa-games din namin na marcha-marcha. At syempre, yung agawan ng gift din na hindi pwedeng mawala. Na-upload na yan lahat, ha? And then, namigay lang ako ng mga pampaswerte. Yun lang naman. Umuwi na sa kani-kanilang bahay ang lahat bago magputukan. Yun lamang po. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy this 2026. Have a prosperous and blessed year, everyone. Hindi pa tapos. Nakalimutan ko palang isama ito. Bago ako mag-ihaw-ihaw, nagpalit din ako ng lagayan ng bigas namin. Ginawa ko ng stainless para swerte daw at syempre, pinuno na rin ng bigas.